tayo po ngayon ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Okay. At yamang tayo ay nabubuhay po sa huling kapanahunan, ay may mensahe ang Panginoon before He went to His Father. Okay, bago po siya umakyat sa langit at bago po niya harapin ang kanyang parusang kamatayan because of our sin, ito po ang kanyang sinabi sa John chapter 15 verse 16. Okay. Kasi yung topic po natin ngayon ay made for a purpose. You were made for a purpose. Tayo po ay ginawa ng Lord, hindi kasi dahil trip lang niya na ikaw ay maipanganak sa mundo. We were not created by God kasi nga nasa mood siya. Hindi po ganoon. Nung nilalang ka ng Diyos, before the world began, you are already in His mind. Okay. Hindi pa nagpagkakilala ang mga lolo't lola po natin, nandun na ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Kasi ito ay pinatunayan niya kay Jeremiah na ang sabi niya, before you were born, ang sabi ganon, bago ka pa i-conceive, bago ka ipaglihi, bago ka ipanganak, may plano na ako sa iyo, sabi ng Lord. Kaya napakaganda po ang plano ng Diyos sa atin. Sino naniniwala na mabuti at maganda ang plano ng Lord sa iyo? Last Sunday, ako din po yung nagsalita po rito, may isang nanay na dumating, kinuwento ko nakaraan, from Lipa, galing po sa Lipa, 81 years old, hinanap niya po ako, binigay ko yung address nung hindi pa kami, nagkita kami sa Lipa noon, hinanap niya po ang address dito sa church and then hinatid ni Ate Alma. Pagdating sa bahay, doon pa lang daw sa gate, ayon sa kanyang kwento, tuwan-tuwa na siya kasi nakarating siya sa amin. At habang sa sharing kami, ang sabi niya, Pastor, 81 years old na ako. Pero ang aking trabaho para sa Panginoon ay pagmimisyon. Pero Pastor, ang sabi nga noon, no read, no write po ako. 81 years old ako. Babae po ito. Matanda na ako, 81 years old, no read, no write, but my ministry ay is mission. Pagpupunta sa bahay-bahay, ipapakilala si Kristo, hindi ako marunong magbasa, o hindi ako marunong magsulat, ang ginagawa ko lang po, sinasaulo ko yung mga talata sa Bible. For example, ang John 3:16. Itong nanay nito may dala siyang Bible, kakatok sa bahay at mag-share ng salita ng Lord at isi-share ang John 3:16. Kasi napapakinggan lang niya at ibibigay po niya ang Bible doon sa kinatukan niya para ka maniwala sa sinasabi ko, sige, buksan mo sa aklat ng 1, tapos 3:16, tapos basahin mo. Siya ang pinababasa niya kasi hindi siya marunong magbasa. So, yung nakakatanggap, siya ang nagbabasa. O, di ba, tama ang sinasabi ko? Pero, you know what? When we share the Word of God and when we are empowered by the Holy Spirit, nothing is impossible. Amen. So anong sabi sa John chapter 15 verse 16? Sabi niya, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Sa English ang sabi niya, you have not chosen me, but I've chosen you. Tapos, and appointed you to go and bear fruit. That fruit should remain, and whatever you ask in my Father's name, in my Father, ang sabi nga nun, in my name, it shall be given unto you. So, ito nilinaw ng Panginoon. Ito, nung tinignan ko ang buong John chapter 15, nakita ko ito po yung mga isa sa chapter na nung kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad, He is about to depart. Inihahanda na niya ang kanyang mga disciple na humayo sila at mag-share ng salita ng Diyos at itong mga nasera na to ay dapat manatili because aalis na po siya sa mundong ito. So before He left, He prepared His disciples na kailangan gawin nila ito for the word of the Lord would be spread on to many nations. Tayo po ay meron din po tayong Bible School na nagsimula kahapon lang po. Meron po tayong face-to-face at bukas po ng alas 7 ng maaga, alas 5 ng hapon sa ibang bansa, ay meron din pong
online po yan. At ang nag-join po doon ay mga kapatiran po natin sa California at ganun din po sa Canada. At may mga ibang mga branches din po tayo sa Pilipinas na malalayo at sinasama po rin namin sila sa Zoom. Kung kaya po nila ang ganung oras, alas 7, they can. If not, then bubuo ng isang araw o ang oras na kanilang makakaya, then tutuloy po natin ang Bible School. So ang hamon po namin sa kanila, para magkaroon kayo ng isang slot, dapat 10 kayo pataas. Okay, at marami na pong nag-e-enroll. At nagsimula na po kahapon po rito. Ang kagandahan po nito ay hindi po namin siyang ginawang weekly. So dito po, ginawa po namin twice a month. Every other Saturday, tapos umaga lang po siya. From 9 to 12 or 8 to 11. 8:30 to 11:30. So 3 hours lang po siya. Alternate po siya. So may mga taga-Imos na pumupunta po rito. So sa ibang bansa, ganun din. Sa ibang bansa, once a month. Okay. At yung iba naman na from Taytay, once a month din po yon, pero maghapon siya. So the reason why, kailangan po natin pag-aralan ng salita ng Diyos, kasi ang sabi ko last Sunday, there are a lot of church leaders na ito ay parang mga pack rats. Yung pack rats ay ito yung mga daga na mahilig mag-ipon ng mga basura na hindi naman kailangan pagkatapos kanila pong pamamahayan yon. At maraming church leaders na ganito ang sitwasyon. Nagko-collect ng maraming mga preaching from YouTube o na papakinggan nila sa iba, pagkatapos mamimili na lang sila kung anong isi-share sa Sunday ayon sa kanilang napakinggan. Mabubusog ka pero hindi ka lulusog. Kasi para kang isang tao na subukan mo sa loob ng 3 months lang, hindi ka kakain sa bahay. Kakain ka lang doon sa mga fast food. Doon ka lang kakain. Pipiliin mo yung gusto mong kainin doon. Hindi ho kayo lulusog. Pero mabubusog po kayo. Kasi ang mga pagkain po doon ay marami pong mga ingredients na minsan hindi na kaya ng katawan mo, pero yun po ang bawal sa iyo. Okay. Kaya maganda po yung tayo ay nag-aaral, tayo nagdi-devotion, tayo ay nagsusulat, kasi ito po ang bilin sa atin ng Panginoon. Now Jesus is telling to His disciples, you did not choose me. Hindi nyo ako pinili. Una, ang sabi dito, you have not chosen God. Kasi ito ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga disciples, hindi naman ninyo talaga ako pinili. So Jesus reminds His disciples of how He chooses them. Dahil hindi nyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. At yung paraan ng pagpili ko, hindi katulad ng pagpili ng tao. Kasi ang pagpili ng tao, kung ikaw mag-a-apply sa interview, ang dami po nilang criteria. Una, kapag nag-apply ka sa trabaho, ano yung unang requirement sa iyo? Pleasing personality. Pangalawa, kurso mo. Pangatlo, saan ka nag-aral? Pang-apat, may kinalaman sa apelyido mo. Panglima, may kinalaman sa lugar na kinalalagyan mo. At minsan, yung talino mo, hindi na kailangan. Kasi it's not what you know, but whom you know. Kung sino ang nagbaback up sa iyo. Diba? So, yun ang criteria ng mundo. Dahil itong mga disciples, wala naman silang know-how kung sino talaga ang Diyos. Na kahit nabalitaan nila na may Jesus, hindi pa rin nila pipiliin kasi nung makita nila si Jesus, hindi pumapasa sa criteria ng mga disciples yung nakita nilang Jesus. Lalo na nung malaman nila, ito ay anak ng karpintero. At ito, walang edukasyon mula sa pinanggalingan niya na valedictorian siya, first honor siya, as in wala. Para sa kanila, isang singaw lang na sumulpot si Jesus, at how can they could call Jesus as guro
or the rabbi na sa background ni Jesus, there was no proper and formal education that Jesus finished. Wala naman. Pero Jesus reminds his disciples how he chose them. Pinili ko kayo, hindi katulad ng pagpili ng mundo. Pangalawa, nobody among his disciples is qualified to be God's people. Nung tinignan siguro ni Jesus itong mga taong ito, sa perception o sa pag-iisip ng tao, ito hindi qualified dito. Kasi ang trabaho nito ay seaman. Naalala ko kasi nung nagtatrabaho kami para po sa Mama's Hope na ito ay magbibigay po ng mga free school supplies sa mga bata po natin. Marami pong na-reject na mga bata. Kasi po ang tutulungan po nitong mga taong ito ay yung mga kapuspalad ng mga magulang na may anak na nag-aaral. Dalawa po doon ang natanggal. Sabi ng pastor, lumapit sa akin, sabi niya, Pas, ano kaya nangyari? Ba't natanggal itong dalawa? Sabi ko, patingin nga ng form. Nung tinignan ko, sabi ko, may dahilan. Kasi yung dalawang bata, tinanong ang trabaho ng kanilang mga magulang. Ang sabi ng isang bata, anong trabaho ng tatay mo? Seaman po, seaman. Yung isa naman ang sabi niya, trabaho ng tatay ko po, pilot. Kaya pareho pong natanggal sa listahan. Kaya ang sabi ko doon sa pastor, alam mo ba ang trabaho ng mga magulang ito? Opo, kasi mga membro ko po sila eh. Anong trabaho? Seaman ba talaga tatay na to? Hindi, fisherman. Seaman. Tapos itong isa naman, totoo bang pilot? Sabi gano'n. Hindi po. Yan po yung mga umaakyat sa nyog at nagtatanggal po ng mga nyog. Ang tawag po kasi nila dito sa Cavite, pilot. Yung mga umaakyat sa nyog tapos kumukuha ng pangkopra sa mga gano'n. Ang tawag po nila sa gano'ng trabaho, yung tao ay pilot. Kaya yung dalawa pong kabataan ay talaga pong na-disqualified. Sabi ko sa pastor, ikaw naman yung gumagawa nito, bakit mo pinayagan? Sabi niya, akala ko okay na eh. Okay. So, nobody among his disciples qualified to be God's people. But you see, God qualified them. And the third one is, no one of these disciples truly seek God. For the reason, abala sila sa trabaho. Di ba? Abala itong mga tao sa trabaho. Likas sa mga tao na hindi talaga nila pipiliin ng Diyos. Likas na po yan because of sin. Dahil mayroon silang pinagdadaanan sa buhay tulad ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng hanap buhay, kawalan ng ikabubuhay, o dahil sa kasalanan, lahat ng ito ay factor po para ang tao hindi hanapin ng Diyos. At ang mahirap sa tao, pagka tinanong mo, pag sinabi mo, kumusta ka na? Okay lang ako. Okay lang ako. Na pwede naman nilang sabihin na, Lord, I am tired of trying to be okay. Help me, Lord. Diba? Lord, I'm tired of trying to be okay. Lord, pagod na ako sa kasasabi ko na ako okay, pero sa totoo hindi. Kaya minsan, hindi makakilos ang Diyos sa atin kasi harap-harapan pinagsusulungalingan natin ng Diyos. Na po pwede namang sabihin sa Kanya na, Panginoon, may problema ako sa buhay. Kasi si Lord, kahit alam niya ang problema mo, gusto pa rin niya marinig sa iyo. Jesus knew what blind Bartimaeus needed in life. Pero tinuloy pa rin niya ang tanong, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang nais mo? Harap-harapan, si Sakeo namamalimos. At sa mata ng tao, itong taong ito na si blind Bartimaeus ay talagang kailangan ng pera. Alam din ni Jesus na nangangailangan siya ng pera. That's the reason why blind Bartimaeus was along the roadside. But then Jesus asked him question, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ang nais mo? At kung yung tanong na yun itatanong sa iyo ni Jesus, okay, you've been pretending to be okay. In fact, you're not. And you've been tired of saying so.
magtatapat ka ngayon kay Jesus. Lord, sa totoo lang, hindi talaga ako okay. Yung iba naman, kumusta ka ngayon? Mas mabuti kaysa sa kahapon. Sarap naman pakinggan, di ba? Sarap naman pakinggan. Kung yun ang totoo, then let it be. Good for you. Okay. Kaya lang likas talaga sa mga tao na hindi talaga nila pinipili ang Diyos. Mas gugustuhin pa nilang lapitan yung mga nagpapautang kaysa sila'y umasa sa Panginoon. Ano ba ang mas madali na lapitan pag ikaw nangangailangan? Yung mauutangan o yung ikaw ay sumampalataya sa Lord? Ba't tahimik? Diba? Yun ang sitwasyon kasi at yun ang katotohanan sa buhay. Kung sila'y nakakaranas ng karangyaan at kasaganaan sa buhay, ang hirap din lumapit sa Lord. Because you have everything. Yung kaklasmate ko, nung ako nag-aaral sa PCU, muha ko ng subject ng, parang curriculum subject namin, sa masteral subject na yan. Akala ko, yung katabi ko, professor namin, kasi may edad na. He is from Taiwan, si Rex Yuen Shen. Yung kanya apelido. Yung pala, siya ay nagtatrabaho sa Taiwan Embassy and he needed na mag-aral. Kasi yung kanyang pag-aaral ay promotion sa kanila. So nung in-interview ko, sabi ko, ano ang pananaw mo bilang isang Taiwanese sa iyong bansa? What is your primary goal into your country? So sabing ganun niya, ang sabi niya, of course, money. Good economy. Tapos good government. How about religion? Ang sabi niya, if there are 10, religion ay pansampu na lang siya. Ang sabi ko, why? At ang tanong niyo sa akin, why we need God na nabubuhay naman kami sa kasaganaan? Bakit kailangan ng Diyos na kami naman ay hindi nagkukulang? Na para bang ang Diyos ay para lang sa mahihirap. Na kaya kapag ang mga tao ay nabubuhay sa karangyaan at kasaganaan ng buhay, ay para bang no need to call God. At nag-usap kami ni Bishop Bien. Ang sabi niya, pwede kang pumunta sa Amerika. Ngayon, kaso nga lang busy ang tao. Baka pagdating sa simbahan, mapalad ka kung may abuting kang 5. Kasi wala ang mga tao. Pero pagdating sa buwang ganito, yan yung parang pinakabakasyon nila. Ang mga tao nasa simbahan kasi wala silang work. So parang lumilitaw na kapag ang tao relax, walang ginagawa, o para sa Panginoon. Pero kapag busy, Lord saka na. Because they have money. Para sa kanila, why having faith on God? When in fact you have everything. Why do you need to pray to God when in fact you are blessed? Pinagpala ka na. Kaya ito yung sitwasyon ng tao. Bakit ang tao hindi nila pinipili ang Diyos? Kasi nabubuhay sila sa kasaganaan, karangyaan ng buhay. Mas pipiliin pa nilang makipag-ugnay sa dyablo. Isang araw, discuss kami ni Pastora. Mahilig kasi siya na mag-research, magbasa. At meron siyang sinir na ang sabi niya, si Alice Cooper ba yun, ma? Na ang sabi niya, si Alice Cooper buhay pa, but he turned to God. Siya ay bumalik sa Diyos. But the name Alice Cooper ay matagal nang patay. Pero ito, lalaki ito, na ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa isang babaeng nagangalang Alice Cooper. But who is Alice Cooper? Alice Cooper was an adopted child. Siya ay isang ampon. Pagkatapos pinag-aral, nangarap siya na maging sikat. Kumanta siya ng kumanta sa mga paligsahan, talo ng tao. Tatalo ng talo. But because it was her passion, isang araw nung lumalaki na siya, he prayed. At ang sabi niya, kung sino ka man na Diyos,
Gusto ko maging sikat. At kung pasisikatin mo ako, ibebenta ko sa iyo ang aking kaluluwa. Si Lucifer ang duminig sa kanya. Kasi wala naman siyang relasyon sa Panginoon. At mula po noon, nag-iba na po ang kanyang pangalan. Itong mamang ito, inadapt niya yung pangalang Alice Cooper. Naging sikat siya na iba na yung pangalan niya. At isang araw, nakakilala sa Panginoon. Kahit gaano tayo kasama, pag isang araw, kumilala ka sa Panginoon at sinabi mo sa Lord, Lord, I'm tired of pretending. I'm tired of trying to be okay when in fact I am not. Pinipilit ko na lang para ang tao huminto na. Isang babae, ang daming nagtatanong sa kanya. Nag-post sa Facebook. Sinabi niya ang lahat. Ang tanong namin, bakit ginawa mo sa Facebook para tumigil na ang mga nagtatanong? The point is, maging okay ka kay Lord. Huwag sa tao. Kasi, pag okay ka sa Panginoon, magiging okay ka sa tao. Pag okay ka sa tao, maaaring hindi ka okay kay Lord. Ang tao, mas pinipili pa nilang lumapit sa dyablo kaysa lumapit sa Diyos. Mas gugustuhin pa nilang humingi ng tulong sa dyablo kaysa magsisi sa Panginoon. Maging sa paraan ng kaligtasan ay iba ang kanilang pananaw. Para sa kanila, ang gumawa para sa kanila, sila na ang gumagawa ng kaligtasan by means of good works and religion. Para sila makalapit sa Panginoon. Kaya yung iba, wala naman akong ginawang masama. Mabuting tao naman ako, tumutulong ako sa charity. Isip nila, ligtas na ako. At yung iba naman, itong reliyon lang namin ang may kaligtasan. Apart from our religion, wala nang kaligtasan. Then Jesus, He brought relationship, not religion on planet Earth. If you abide in me, says the Lord. Hindi sinabi, if you abide in the religion. Ang sabi Lord, if you abide in me and my words abide in you, then ask what you will. And it shall be given to you. John 15:7. So sa paraan ng pamumuhay naman, basta't masipag ka, ito ang ng mundo. Basta't masipag ka, masinop at madiskarte ka, yayaman ka. Kaya ang tawag nila dyan, all by myself. I did it my way. Di ba? Kasi yun ang kaisipan ng tao. Basta masipag ka, yayaman ka. Kahit wala nang kinalaman ng Diyos. Pwede naman eh. Kaso nga lang along the way. Hindi magiging maganda ang wakas ng buhay mo. Madalas kong kinukwento yung isang babae na nakita namin ni Bishop Bien doon po sa lugar ng Malibay. Sa Malibay po may palengke po doon. At merong isang babae na nagwawalis na hindi po siya nakadamit ng damit ng MetroAid. So nagwawalis ang babae, medyo may edad na, nilapitan namin ni Bishop at tinanong. Sabi ni Bishop, Manang, bakit hindi po kayo naka-uniform? Ang sabi ng babaeng ito, hindi po ako kabilang sa mga MetroAid. Ako ang may-ari sa lugar na ito, ng palengke. So habang naghihintay ako ng singil, sabi ganon, nagwawalis-walis ako. Kasi kung ito ay ipawawalis ko pa sa iba, magbabayad pa ako sa kanila. So ako na lang. Naniningil siya. Hanggang sa kwentuhan, si Bishop, magiliw na kausap, na-invite kami doon sa bahay. Pagdating sa bahay, pasok namin, malaking bahay, ang ganda ng bahay, kompleto ng appliances, mayaman. At tinanong ni Bishop, asa ng asawa mo? Ang sabi niya, ang asawa ko, nandyan lang sa tabi-tabi. Kasama mo ba rito? Hindi. Yung mga anak mo, ay mga anak ko, karamihan sa kanila nasa ibang bansa, meron akong 2 anak na nandito rin pero hindi
nakatira dito. May kumatok. Pagbukas, dumating yung isang anak. So, nakausap ni Bishop yung anak. Ang sabi ng anak, sino po kayo? Sabi ni Bishop, kami mga pastor, nakausap namin si nanay sa palengke kasi nagwawalis. Kaya na-curious kami sa kwentuhan, in-invite kami rito. Saan ka ba nakatira? Sabi ni Bishop. Malapit lang po dito. Si nanay mo lang nag-iisa rito. Bakit hindi ka titira dito? Wala sa anak ni nanay, sino man sa amin, ang nangarap na tumira dito. Dahil dumating yung panahon na kaming mag-asawa tumira dito, pinaupahan pa kami ni nanay. Nakatira na kami, anak kami, may privilege kami, may opportunity, may karapatan, and yet ang nanay po namin, sinisingil kami buwan-buwan. Yung asawa ni nanay, hindi rin nakakatanggap ng pera. Kaya si tatay po, nandyan lang sa tabi-tabi. Kaya may pera pero malungkot ang buhay. Mas pinipili ng tao magkaroon ng pera kaysa magkaroon ng Diyos sa buhay. Wala talaga sa isip at bokabularyo ng tao na hanapin at piliin ng Diyos. At ang sabi ng Lord, if you seek me with all of your heart, you will find me. The question is, mayroong salitang if, condition. That because of sin, because of pride, because of shame, ang tao ay hindi na humanap o hindi na naghanap ng Diyos. Mas pinipili na lang nila gumawa ng kaparaan o kaparaanan na inisip nila sa ganitong paraan kami maliligtas. Gumawa ng mabuti, huwag gumawa ng masama sa kapwa. Basta ito yung ginagawa namin tama, ligtas na kami. Pero ang sabi ng Biblia, ang kabutihan mo ay tulad lamang sa isang maruming basahan. Your goodness is just like a filthy rags. Then pangalawa, you are chosen by God. You are chosen by God. God Himself, ang sabi niya, you did not choose me, but I chose you. Iba ang standard ng Lord sa standard ng tao. So tignan natin yung standard ng tao at ng Diyos. Ang standard ng tao, yung sinabi ko, dapat pleasing personality ka. Dapat may kakilala ka sa kumpanya na inyong papasukan. Yung mga natapos mo, mga palamuti na lang yan. Pero kung malakas ang backup mo, okay yan. So tignan natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang 28. Ang sabi niya, mga kapatid, unang Korinto, 1 Corinthians chapter 1, 26 to 28. Sabi niya, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng Diyos. Mark this word. Ang sabi niya, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katatayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Yung word na tawagin ng Diyos. Pagdating ng 27, subalit pinili ng Diyos. Okay. Ang tawag dito, many were called, but few were chosen. Diba? Many were called, but few were chosen. Ang sabi nga nun, alalahanin ninyo nung kayo'y tawagin ng Diyos. Pagdating sa 27, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Sa verse 28, pinili niya ang mga pangkarniwang tao, mga hampas lupa, antindi, magsalita itong ano to. Ha? Parang minumura tayo. Sabi, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan.
So ipinakita sa atin ng Lord, wala tayong kakayahan. But because of God's loving kindness and mercies sa individual na tayo ang tumugon, kabilang tayo doon sa maaring tinawag and at the same time pinili ng Diyos kasi tumugon ka. Kung sa larangan ng galing sa mundong ito, wala tayong igagaling. Pag nagsasalita yung mga senador, yung mga sa kongreso, sa mga yung English nila, hindi ko na maintindihan. Kasi ang gagaling. But then God said, I have chosen you. Pinili ko kayo para hiyain ang nagsasabing marunong. Alam niyo ba kung bakit hindi pinili ng Diyos ang matatalino at ang marurunong? Kasi lahat ng yan hindi na dumidepende sa Diyos. Pinili ka ng Diyos kasi nga alam niyang didepende ka sa Kanya. Pero oras na sinabi mo na, Lord, di kita kailangan, kayang-kaya ko na to. Pag binasa ko ang salita mo, kaya ko nang i-expound. Man, you are boasting of yourself. You need the presence of God. Ang daming taong nagmarunong, naging kulto pagdating ng panahon. At yung mga naging kultong yon, nagdidibat-debate, nagtatalo-talo, nauuwi pa sa away. But then God, being the Prince of Peace, ipag-pray po natin starting tomorrow, Lunes, simula na po ng impeachment process ng ating Vice President. At hindi ko alam kung anong mangyayari. Sabi ko kay Pastora, we need to pray for this. Kasi anuman ang kalalabasan nito, panalangin natin na ito ang kalooban ng Diyos. Kung sakaling ma-impeach ang ating Vice President, ano kaya ang gagawin ng kanilang mga supporter? Kung sakaling hindi siya ma-impeach, ano ang mangyayari sa mga senador na ngayon palang hati-hati na ang kaisipan? At ang sabi ng iba, uso na ngayon ng baliktaran. Bumabalik tayo nung mga 1980s nang tinatawag na ang national fruit natin ay balimbing. Then we have to pray. Hindi na tayo makikisaw-saw kung ano sasabihin ng mga nagrarally. The only weapon that we have, that God have given us, is the word opportunity to pray for those people. Kung ito ay sasabihin masama si ganito, don't answer. Ang sasabihin mo lang sa kanila, let us pray that the Prince of Peace would come into the hearts of the Filipino people so that our nation ay bumalik talaga sa Panginoon. Di ba? Di tayo magsasalita ng ganito kasi anong laban mo sa kanila? Yung mga nanunungkulan, huwag yung pagsalitaan ng masama kasi anong laban natin sa kanila? They have the connection. They have the guts. They have the guns. Kaya nilang gawin yon. Tayo, we have just the lips. And let your mouth and your lips always give glory to God. Diba? Kasi yun ang armas natin Ang ating labi. Yun ay armas natin that when we pray sincerely, God will answer the prayer of the righteous. Because the prayer of the righteous availeth much. Amen. Kaya ka pinili ng Diyos, hindi para makigulo sa sanlibutan nito. So that's the reason why God have chosen you. So God wants to make business with you. That's the reason why. Isa sa kanyang plano na pinili ka, okay, sa palagay nyo, pinili ka para saan? God have chosen you to be His. Pinili ka para saan? Lagay mo sa isip mo, ako pinili mo, Panginoon, para saan? So He chooses you to be His partner in His plan. Pinili ka ng Diyos para maging katuwang niya. Kasama ka sa kanyang plano. Ang Diyos ba may plano? Kayo ba may plano? Ano ba ang plano ninyo? Ang plano ba ninyo ay ang plano ng Diyos? O pinagplanuhan nyo ang Diyos? Di ba?
Ang plano ba ninyo ay ang plano din ng Diyos? O pinagplanuhan nyo ang Diyos? Lord, hindi ako pinansin ng katabi ko. Sunday, hindi ko nakatabi ito. Mula rito, lilipat na ako sa kabilang linya. Hindi ka naman pinansin ng katabi mo. Lord, sa ibang simbahan na ako. Pagdating doon ang kanta nila, I am a conqueror in Jesus. Hindi ka makakanta ngayon. Kasi nagpatalon-talon ka, I am a kangaroo. Kangaroo ka na lang. Kangaroo, patalon-talon ng simbahan. So He chooses you to be His partner in His plan. His plan is for evangelism. His plan is for discipleship. His plan is for equipping. His plan is for training. His plan is for multiplication. And His plan is for duplication. Because God is wanting to duplicate His life unto you and to duplicate your life to people. Kaya ang sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Diba? So ito ang plano ng Diyos. Kaya ang sabi niya, hindi mo ako pinili. Pinili kita. At dahil pinili kita, ito ngayon ang gagawin mo. You are the fitted one in God's vineyard. Pinili ka ng Diyos kasi ikaw yung tamang-tama. Akmang-akma sa kanyang plano. Tignan mo yung katabi mo. Akmang-akma ba yan? O dinakmang-dinakma. Di ba? May plano si Lord sa atin. Do you believe that? His plan is to prosper you. Not to harm you, but to give you hope in a future. In spite of what's happening around the world. But God, ang sabi niya, I have chosen you. And because God has chosen you, anong sabi ni Haring David? I shall not want. Wala na akong kakailanganin pa. Wala na akong gugustuhin pa. Because the Lord is my shepherd. If God is your shepherd, you are everything. So you are the fitted one in God's vineyard. God has no other source than man. Hindi gagamitin ng Diyos ang aso para mag-disciple. Sino sa inyo gusto na mag-disciple sa kanya ay ang pusa? Ha? Anong nangyari sa isang congressman na nagsasabing meow? Tanggal sa kongreso. So God has no other source than man to transmit His message and plan for the world. Yung plano ng Diyos, ito ay iniligay sa puso ng kanyang mga pinili para ito ay ating hihag. Remember, itong July na to, kasunod ng July, August hanggang September, ang tema po natin ay Conquer Your Community. And God was telling us that we have to go. Go out from villages, towns, and even doon sa iyong community to share my plan. And my plan is for the people to get saved. My plan for the people is to be nurtured. Sila ay tulungan sa spiritual na buhay para tumatag, lumakas at lumusog ang kanilang spiritual na buhay. Hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang wala sa Kanya. Sa palagay nyo, sino ang gagamitin ng Panginoon? Sabihin natin ako. Sabihin natin ako. Ako, tapos nakaturo ka sa katabi mo. Para i-transact ang business ni Lord. So when Jesus was about to leave the planet Earth, meron siyang business na ipapamana sa atin. At ang negosyo ng Panginoon na ipinamana sa atin is soul business. Amen. Business ng pangangaluluwa. Dapat no read, no write ka man. Tulad ng nanay na kinukwento ko sa inyo, ang tanging meron lang siya ay yung patutuon niya sa kanyang buhay. Na anuman ang dumaan sa kanyang buhay, napatunayan niya ang Diyos ay buhay. Kaya sinishare niya. Sabi ko, Nay, pinagtatawanan ka ba? Sabi ganon. Marami. Dahil siyempre, no read, no write ako.
Tapos matanda na ako. At kapag yung iba naman naaawa, pinatutuloy ako, nagpapatutulang ako sa kanila. Sabi ko, Nay, paano ka nag-share? Sinasabi ko lang sa kanila na mabuti ang Diyos sa buhay ko. Dinala niya ako sa bahay ninyo para ipanalangin kayo. Pagkatapos, Nay, sinasabi na sa akin na salamat sa prayer mo. Pag nakadaan ka ulit dito, balik ka. Sabi ko, ano naging sikreto mo? I just asked the Holy Spirit. Sinasabi ko lang sa Panginoon, sa Santong Espiritu, gabayan ako, tulungan ako. Nung hinatid namin doon sa kanyang uuwian, halos magkaligaw-ligaw pa kami. Pero the goodness of God, sabi ko, itong nanay na to, ang hirap puntahan yung lugar niya, pero nakarating pa sa bahay at nagbabahay-bahay para lang itransact ang business ng Panginoon. Matindi ang buhay ng nanay ito. And the last, first, you did not choose God. Second, you are chosen by God. And thirdly, chosen to do with God. Pinili ka ng Diyos para maging partner sa ministry. The command and the condition. Tignan niyo yung command ng Panginoon sa condition niya. Go and bear fruit. Sabi niya sa mga disciples, go and bear fruit. Nung siya ay nandito kasama ng mga disciples, sinasama niya sila. Pinapakita that one day soon, what I am doing is the same thing that you will do. And when he is about to go to his Father, eto inatasan niya na, go and bear fruit. Kasi simulan na ninyo ngayon. At ang sabi niya, and that fruit should remain. You have to preserve the fruit. Kailangan itong bungang ito ay dapat maalagaan. Kasi ang hirap na manganak ka ng isang bata pagkatapos hindi mo na pakakainin. Basta naisilang mo na siya o bahala ka na sa buhay mo, hindi mabubuhay. Ganon din sa mga bagong tanggap sa Panginoon. Pag nakarating dito, baguhan, alagaan natin. Kumustahin natin ang kanilang buhay. Yung mga kapatiran na wala rito dahil mga nasa iba-ibang lugar sila, probinsya, abroad, I still connect with them. Kumusta na kayo? What can I pray for you? Yung iba nagchat-chat na, Pastor, may pamilya, sariling pamilya na po ako dito na ako nakapag-asawa. Okay, pag nakauwi ka, pakilala mo ko sa asawa mo. Connection. And that is one way of preserving the fruit. Sabi niya, go and bear fruit. Pangalawa, preserve the fruit. That fruit should remain. At ang sabi niya, condition, may mangyayari. When you preserve the fruit, and the fruit that you have preserved will continue to remain, ang condition ng Lord, then whatsoever you ask in my Father. Pag yung bunga na ito'y naalagaan mo, at ito'y naging anak ko, at ito ay naging manggagawa ko, hingin mo na ang lahat ng gusto mo sa Ama sa pamamagitan ko, and it will be given unto you. Kita po natin, ang ganda ng kondisyon niya, di ba? There's the command, there's the condition. I have chosen you, and I've appointed you to go and bear fruit. That fruit should remain, and whatsoever you ask. Tayo, hiling tayo ng hiling, hindi naman tayo nagpe-preserve ng fruit. At hindi rin naman tayo namumunga. We do nothing, and yet we want everything. Diba? Gusto natin lahat ng blessing meron tayo, pero hindi naman tayo marunong mag-sacrifice. Yung mga nagninegosyo nga, pumupunta sa iba-ibang lugar. Ma-promote lang yung business. At kapag nagpatutuo sila na pinagpala ng Diyos, isip natin, sana ako rin. Wala ka namang ginawa. Pastor, may faith ako eh. Kaya nga, yung faith mo, lumugo na lumugo ang faith, pero dahil walang action, faith is dead. When you believe that God is blessing you, do something. Amen. Ako, pagpapalain ng Diyos, so gagawin ko ito dahil sa pamamagitan to, the Lord will bless me.
Ngayon, madalas tayo nagkakasakit pag-pray natin sa Lord. Kaya ba ako nagkakasakit dahil ba may mga hidden agenda pa ako sa buhay? Dami kong nararamdaman sa pangangatawan. Baka naman kasi itong mga secret ko sa buhay ay hindi ko pa naisusuko sa Panginoon. If God is God in your life, buyagyang mo sarili mo. Lord, let your will be done. If this thing, Panginoon, ayaw mo sa akin, kahit mahal ko, isusuko ko sa iyo. Huwag nating isipin na kapag isinuko ko ito, mawawalan ako. Na kapag ibinigay ko ito, broke na ako. No. Pansinin nyo, even yung babae na nagbigay ng lahat ng kanyang kusing lang yun na meron siya. Sinabi ba ni Jesus na, Pedro, kunin mo yun ha, balik mo sa kanya kasi yan lang ang meron siya. Eh, binigay pa niya, wala na siya. Mamamatay na siya. Pinuri pa. Sino sa palagay nyo ang nagbigay ng malaki? Yung bang babaeng ito, na maliit lang ang kanyang binigay, ngunit yun ang kanyang kabuhayan? O itong mayamang ito, na limpak-limpak ibinigay niya? Pero sabi ni Jesus, itong babaeng ito, because she gives not only everything that he have, but even her life and his future and her future. Nung naibigay niya ang lahat, wala na siya. Wala na siyang inisip na paano na kami, paano na ako. But God blessed her. It's because he does something what pleases the Lord. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Sabi ng Panginoon, pinili kita eh. Dahil pinili kita, ako ang bahala sa pangangailangan mo. Pero dapat ito ang gawin mo. Magpatutok ka. Kahit kanino, just share the goodness of God. Isang babae lumapit sa akin. Nasa court ako, dito sa basketball court. Matagal na kami nag-usap. Siguro lampas ng 5 taon nakaraan. Nagpapatulong tungkol doon sa kanilang marriage certificate ng kanyang asawa. Sabi niya, Pastor, wala po akong pera. Then sabi ko, basta pumunta ka sa akin, iayos natin ang dokumento mo para maging legal kayo. Kamakailan lang nagkita kami. Sabi niya, Pastor, patay na ang aking asawa. Hindi pa ayos ang aking marriage certificate. Ano ang gagawin ko? Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kasi hindi ko rin alam ang gagawin ko. Nag-usap na tayo noon. At ngayon, eto na yung hatol. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa inyo. Pero kung may maitulong ako personal para sa iyo na lang. Kasi that is one way of bringing the gospel to those people na ito ay nawawala na ng pag-asa. Nung matay ang asawa niya, nandun ako. Nung hospital ang asawa niya, nandun ako. Pero isang araw nangailangan siya. Then sabi ko, biblical, tulungan ang mga babaeng balo. Sabi ko sa kanya, ilang taong ka na? Di hamak na mas may edad siya sa akin. Pero ang sabi ko, ang Panginoon ang iyong partner sa buhay. Mag-go straight ka na sa buhay mo sa Panginoon. Kung hindi ka makapagsimba sa amin, look for a church na malapit sa bahay niyo. Maglingkod ka sa Panginoon the rest of your life. And God will provide everything you need. Because that is biblical. Ang umaasa sa Diyos, inaasahan din ng Diyos. In our conclusion, ang sabi niya, be a good steward and a good manager in handling God's business. Maging mabuti kang katiwala sa mga taong pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon.
yung mga na-invite mo, kahit ginawan ka ng masama, patuloy pa rin gumawa ka ng mabuti. Kasi lahat ng ginawa natin, mabuti o masama, mayroong kabayaran. If you does good things for God's glory, kahit ikaw inaaway, ang aanihin mo yung kabutihan pa rin. Dahil ikaw ang nagtanim ng kabutihan. Kaya huwag tayong papatol, huwag tayong makikisawsaw sa mga negatibong bagay. Believe God that God is the answer sa lahat ng bagay na nangyayari. And the only thing that we have to do is to pray for them, and that God would one day soon knock their hearts at makilala nila ang Panginoon sa buhay. Habang tayo ay nasa diwan ng panalangin, try to imagine your loved ones. Try to imagine those people na naging threats sa inyo noon, kinatatakutan mo. Bisitahin mo. Pray for that person before you go. Then the God of peace, the Prince of Peace, the Spirit of God, before you reach that place, nandun na siya at hinihanda niya na ang puso ng taong makakausap mo. It is because God is so concerned, not to your ministry, but to those people whom you are going to minister. Because God loves them too. Ang kailangan, obedience natin sa Panginoon. And always submit to God. Because God is wanting to use you because He chooses you. You have been chosen by God. Hindi mo ginusto, hindi mo kagustuhan ng Diyos. At dahil pinili ka ng Diyos, magsabi ka lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong maging mabuti, Panginoon, sa inyo. Dahil kailanman hindi nagkamali ang Diyos nang piliin ka. Nagbigay siya ng criteria. Ang criteria niya, pinili kita, hindi dahil sa magaling ka. Pinili kita hindi dahil marunong ka. Pinili kita para makita ng tao at mahayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan. Parang mga taong magmemenos sa iyo, makita nila ang goodness ng Diyos sa buhay mo. I want you to raise your hands. Today, Lord, we surrender our lives unto you. And we acknowledge, oh God, kinikilala namin ang aming sarili. Mahina kami, Panginoon. But let the weak say, I'm strong. Mahirap kami. But let the poor say, I am rich. Because we can do everything in the Lord that give us strength. Help us, O Lord, tulungan mo kami maging masunurin. Minsan kahit bantulot, ngunit Panginoon, utusan mo ang aming mga paa. Humakbang, Panginoon, sa pananampalataya. Utusan mo ang aming kaisipan na ito ay mapuno, Panginoon, ng inyo po, Panginoon, salita. Utusan mo ang aming puso na kauhawan, Panginoon, kayo. Kasi ito lamang ang paraan para kami ay maging maayos sa iyong harapan. Paano humahayo, O Diyos, tungo, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Labi, Panginoon, na sumusunod, na ipinapahayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapala. Puso, Panginoon, na laging naghahangad na puso ng aming Panginoon Jesucristo. And give us a mind, O Lord, that the mind of Christ would be there. Lord, salamat sa bawat isang narito. Pagpalain mo kami. Ang aming relasyon, itama mo rin po sa pangalan mo. Thank you, God, once again. In Jesus' name, amen.